Magandang hapon po sa lahat, no? 4:30 na. At tayo po ngayon dito ay magsisiwalat na naman kung ano nangyari. No? Kanina po ay napirmahan na yung 2025 budget. Tapos, nung ni-scan ko, ang ginawa po ni BBM ay 100 plus lang po ang tinanggal niya sa budget na basura, na bastardong budget na to, tinanggalan niya lang ng 194 billion. Tapos kung kwentahin mo 194 billion, kung ikumpara mo sa education sector budget, ay lampas pa rin, so nilabag ang konstitusyon. Yun naman ay sang-ayon naman din sa opinion naman ni Senator Lacson na nabasa ko sa kanyang post. Pero sa kanyang paliwanag nila ni Ralph Recto, ang hindi na daw na labag ang konstitusyon na nag-uutos sa Article 14, Section 5, Paragraph 5 ng ating 1987 Constitution na nag-uutos that the education sector must have the first priority in our budgeting. So ngayon kasi, yung 2025 budget na lumabas ay, nung tinanggap ni BBM, ay 1.13 trillion pesos. Tapos ang education sector, kabuuan ay 900 plus billion lang. So, ang kanyang ginawa ay binawasan niya ng 196 billion. So, sapat na ba yun? Ang sagot ay hindi pa rin, sa totoo lang, kung titignan ko, kumpara mo, pero inaantay natin ang final na listahan na ipapublish nila. Pero sa ngayon, wala pa po silang na-ipublish. Pero anyway, according to the reports, kahit sa press conference nila, mas mataas pa rin kung ihambing mo. But then, ang katwiran nila ni Ralph Recto, kasi sa DPWH project po, may mga school building projects doon nakalagay roon. May mga multiple post hole na pwede doon makonsidera na education sector budget. So, well, that would be subject to the challenge later on with the Supreme Court. Tapos nagde-dare pa si Executive Secretary Lucas Bersamin na dating Chief Justice sa Supreme Court na wini-welcome din nila daw kung may magcha-challenge. Well, let us now put it on ourselves as the obligation to challenge it in order to clear once and for all na kung ano ba talaga ang dapat. Pwede ba bang konsidera na yung mga ibang project tinatawag na education sector, kung hindi, yan, kailangan talaga. Ang problema lang dito is, siyempre mas mura naman ang Supreme Court na filing fee kumpara sa COMELEC. Sa COMELEC naman, 10,500 ang isang kaso kung isasampa mo sa isang tao. So, kaya nga, hindi ko na isampa ng maayos. Dapat maghanap pa ako ng pera para magsasampa ako ng kaso laban kay disqualification ng mga Tulfo, si Ben Tulfo, si Erwin Tulfo sinasabi ko, tapos si Abigail Binay, ginagawa nilang pangpamilya yung Senado eh. Tapos si Pia Cayetano, tapos si Camille Villar, ginagawa ng pampamilya. So, ano pa ang kasunod? I-discuss ko, marami po ang may papakita ko sa inyo na talagang ang reputasyon ng pamahalaan ni BBM ay yung reputasyon na marami sa mga tauhan na hindi po nagpapaliwanag, walang resibo, mas matindi pa po kay Sara Duterte yung ginagawa nila. Si Sara Duterte po ay ginagamit na paglilikwida ng kanilang mga tinanggap na 125 million na confidential fund ay pinangalan ko noon natanggap ni Mary Gris Piatos. Mayroong na tinatanggap ni tinatawag dito si Cocoy Villamin. Actually, napakarami na mga resibo na pangalan na pinirma ng tao na kung titingnan mo po sa tinatawag na datos ng Philippine Statistics Authority ay peking mga pangalan. So, ang tanong diyan, talaga bang ginagawa yan? Dahil ang pundo ay confidential, so confidential din na dapat ang pangalan. So, isa lang po ang klaro dito. Wala pa pong batas na nailabas kung papaano ipapatunayan na napunta sa tama yung mga pera na para sa confidential fund, intelligence fund. Noong isang araw,
may pinatay na mga Army intelligence officer na kilala ata siya na siya yung intelligence officer. Kaya yan din ang bigay ko na ehemplo sa inyo na nilalagay sa balag ng alanganin ng ating mga police na intelligence officers, mga Army intelligence officers, lahat ng intelligence officers sa Air Force, sa Navy, kung ilalagay natin ang pangalan sa resibo na pangalan nila na silang tumanggap. So, bibili sila ng impormasyon na importante sa mga sino-sino mga underworld o mga illegal na tao para kailanganin kasi sa paglansag ng mga illegal na mga sindikato. Ngayon, kung malalaman po yun, yung mga pangalan na yun, kagaya nung nakaraan lamang last week, pinatay pong sundalo na Philippine Army na intelligence service. So, yan po ang nakalista dyan. Next is, kung gano'n na nakalista, ano naman ang sa AKAP? Ang AKAP po ay, tanda natin, hindi po yan tinatawag na confidential. So, dapat ang AKAP, huwag nila gayahin yung mga cheese curls na kanakalay na katanggap. Huwag nila gayahin yung Mirigis Piatos. Dapat ilagay nila totoong pangalan kung sino nakatanggap. At ang mga tumanggap dyan po, inuulit ko lang, wala pong karapatan na magtago sa ilalim ng Data Privacy Act. Kasi tumanggap kayo, nag-apply kayo, kung totoo yan ha, kung totoo yan. Kung tumanggap ka, nag-apply ka ng AKAP funds, wala ka pong karapatan magsabi na huwag ilagay pangalan mo na ikaw ay tumanggap. Kaya iniutos sa sa memorandum circular ng DSWD, nakalagay doon na ang lahat po na nakatanggap ng AKAP ay ipopost sa website ng DSWD. Kung DSWD namimigay. Ipopost din sa website ng mga LGU. Pag sinabi ko LGU, yung mga city, provinces, at mga munisipyo na kinalaga ng DSWD na mamigay ng AKAP. So, ibig sabihin, lumalabas na itong DSWD ay binibigyan nila ng kapangyarihan ang mga bayan, DSWD, mga mayor, mga gobernor, at mga na siyang mamili kung sino bibigyan ng AKAP. Mukhang mali naman ata yun. So, they delegating the powers further is prohibited by the Constitution. Ganun lang kasimple. So, next is, lumabas po ang reputasyon nitong administrasyong ito. Marami pong palpak. Ito ipakita ko sa inyo. So, paano ngayon natin masisiguro ng pera ng bayan ay napupunta sa tama? Na hanggang ngayon po, number one ko na ebidensya na talagang binubulsa lamang nila. Although meron ako naniniwala ako na may binibigay talaga. Pero most of the money ay napunta po sa bulsa. At namimili pa sila ng boto na ang style nila ay 5,000 po dapat ay bibigay. Ang binibili ng boto, 3,000 pinapapirma sa mga botante. So, ibig sabihin, yung botante, nagkaroon ng utang na loob sa kanila, pero hindi alam ng botante na pumirma, kung talagang pumirma, ay 5,000 ang nakakredit sa kanya. Kaya ngayon, hanggang ngayon po, ang number one evidence ko, kung bakit sinasabi ko na binubulsa nyo lang, ay hanggang ngayon ay wala pang naipublish sa website ng DSWD, website ng Senate, website ng House of Representatives, website ng mga kada bayan, kada lungsod, kada probinsya, na ilalagay doon ang pangalan ng mga taong nakatanggap ng AKAP at ilagay din dapat ang kanilang ID number, valid ID number, kagaya ng tax identification number. O di kaya kahit senior citizens ID. Lahat po, binababoy na nila AX na tinatawag na Assistance to Individuals in Crisis Situations. Wala pa rin tayo nakita na ebidensya na talagang tinanggap ng tao. At wala tayong nakita na ebidensya na talagang ang pagpili ba ng dapat bibigyan ay tama. Wala tayong nakikita ng mga pinablis. Obligado sa kanilang circular. Nakita ko yung circular ng DSWD na kalagay, inutusan ng mga bayan na binigyan ng kapangyarihan na mamili ng AKAP ng mga tangatanggap ay inutusan sila na i-publish sa kanilang website. Pero hanggang ngayon, wala ako nakikitang website na nagpapublish kung sino nakatanggap ng AKAP. Pagkatapos niyan, inaprubahan pa ni BBM ang bagong AKAP na
Ang nakalagay yun, 26 billion. Ngayon, itong istorya ng AKAP na to sa 2025 na budget ay binura na ni Amy Marcos yan sa kanyang committee sa DSWD. Tapos na nabura ay pag nagkaroon ng pagkikita, pagtatagpo ang kasapi ng representante mula sa House of Representatives at representante mula sa Senate, ay nung magkita sila, biglang naipasok na singit ang 26 billion. At ang pagkasingit, pumayag kasi si Grace Poe, na traidor na babaeng ito. At pumayag din si Chis Escudero na ipasok ang 26 billion na AKAP. Kapalit ng pangako na yung 5 billion ibibigay sa mga senador. Siyempre, bubulsa na naman nila yun. Kasi alam naman natin na wala naman tamang pagbibigay ng pera. So ngayon, ang 21 billion ay binigay sa mga congressmen. Lumalabas na tag 66 million bawat congressman. At lumalabas din doon sa bawat senador ay 208 million. Ganun po kasimple. So ngayon, ang hinahanap natin ay resibo. Bakit hanggang ngayon, Martin, Tambaluslos, Tambaclaus, Romualdez, asan ang resibo? So ngayon, bago ko ihingiin kung asan resibo, nais ko muna i-play dito yung reel na pinalabas ni dating Undersecretary Cielo Magno na professor sa University of the Philippines. Pakinggan niyo po. Ay, pakisagot naman tong Ulit. Speaker Martin Romualdez, yaman din lang at gusto mong maging Ayuda King. Ay, pakisagot naman tong tanong, bakit binawasan mo ng 50 billion pesos itong pangunahing ayuda program ng gobyerno, yung 4Ps, tapos AKAP ang pinopondohan mo. Anyway, meron akong challenge sa'yo. Tawagin natin tong Martin Romualdez Challenge. Sabi mo kasi may listahan naman at nakalagay ang pangalan ng mga AKAP recipients. Ilabas natin tong listahan na to, publicly available at makikita online sa internet, no? Tawagin natin tong hashtag ilabas ang AKAP listahan. Alam mo kasi, tax po natin yung ginagamit sa pagpapamudmod ng AKAP program. So kailangan ma-validate natin kung totoo nga bang mga tao tung tumanggap ng AKAP ayuda, kasi baka mamaya sa listahan na yan, dyan naman natin makita si Cheese Curls. Isa pa, yung mga tumanggap naman ng AKAP ayuda, sabi ni Speaker Romualdez, 5,000 pesos daw. 5,000 pesos nga ba ang natanggap nyo? Maganda pong ma-validate ito ng buong bayan. So, pakalat po natin tong hashtag na to, hashtag Martin Romualdez Challenge, hashtag ilabas ang AKAP listahan. Ayan. Yan ang pinli ko na sa ngayon, nakita ko nag-viral na yan, mga 200,000 plus na nanonood yan. Paabutin natin million ang nanonood yan. Para naman mawarningan ang mamamayan natin na talagang itong mga kalukuhan ng mga tarantadong yan ay matigil na. Ngayon, ang nais ko ipakita sa inyo na ang mga ebidensya na hindi talaga maganda ang administrasyon ni Bongbong sa pagdating sa pag-ingat ng kayamanan natin. O, tingnan ninyo, itong bagong nakita ko, ang DPWH ay inutusan ng Commission on Audit na magsumiti ng mga resibo lahat na sa mga project diyan sa 9 billion na project mula sa CAR, sa Cordillera, 4 billion sa Bicol, tapos mga ilang billion pa diyan sa Region 4. O ito, tingnan ninyo ang balitang ito. Ito. Yan. So makikita nyo, ang Commission on Audit ay inutusan ng DPWH na magsumiti ng mga resibo sa halaga na ginastos nila na 20.3 billion. Ang sa 20.3 billion na yan, noong 2023 yan ginamit. At yan sa 20 billion 346 million 969,684 pesos and 98 centavos, ang pinakamalaki na gastos ay sa Cordillera Administrative Region, 9 billion. O, tapos sa DPWH naman sa
Region 5 sa Bicol, ang ginastos doon ay 4 billion. So ngayon, ang problema, binayad daw yun sa mga puno, sa mga kung ano-ano, transplanting sa mga 50th infrastructure projects, pero wala pang resibo na binigay ang Bicol na DPWH. Ito naman may audit fundings din sa Calamba, Laguna na 592.2 million na advance payment sa mga kontraktor. Hanggang ngayon wala pang resibo na binigay. 2023 pa yun binigay. Ngayon wala pa rin. Andun din sa Pangasinan, Region 1, 2nd District Engineering Office. At iba pa na 1.8 million naman. Sa state auditors na ay sinabi nila, walang mga resibo, walang backup, walang delivery receipts, walang official receipts, walang accomplishment, inventory, and monitoring receipts, walang certification permits. Paano ba to? Ba't 2023 pa ito? Pinayagan mo pa ito, BBM? So, ibig sabihin, kung nangyayari ito sa mga proyekto sa DPWH, how much more na mangyayari ito sa AKAP? Ha? Ang AKAP ngayon, saka AX, saka MAIP, umabot ng ang MAIP nasa 40 billion pesos. Ang AKAP nasa 26 billion pesos. So ilan na yan? 66. At tapos ang tinanggal ninyo mula sa ang dinagdag ninyo sa tinatawag na flood control project ay malaki din. So paano nyo ito ma-ebidensya na ipakita sa Pilipino na nagbabayad ng buwis na natupunta sa tama? Yan pinaka-problema. So ngayon, kasama dyan sa pinirmahan ni Bongbong Marcos na 2025 budget, yung ayuda sa mga military. Kasi natakot sila, military ay mag-aklas. So sa takot lang na mag-aklas, kasi tinanggalan nila imbis na 50 billion na budget na pambili ng mga missiles at kung ano-ano pa, ay tinanggalan nila ng ang 50 billion na hiningi ng Armed Forces of the Philippines, binigay lamang ng 35 billion. At para mawala ang galit ng military, nagbigay sila ng 350 pesos a day sa bawat sundalo na ang kabuuan ay 17 billion pesos. Mahilig talaga kayo sa ayuda. Yan pinaka-problema nito. So ngayon, kung sa COA ay hindi na nasunod, kung paano, ay ito pa, may hiningi din ng COA. Ito, mga tao din ni BBM. 192 million na mga bonus ay hindi rin naibigay. Tapos sa mga kontrata din sa National Irrigation Administration, problema rin. Tapos dito sa fuel subsidy para sa mga jeepney drivers na dapat ibigay, hindi rin naibigay. 1.8 billion na, mga driver kayo, nakatanggap pa kayo ng pangkrudo. Ito, na lumalabas na hindi pala nila binigay. So, walang resibo na ibigay na ipakita na binigay nila sa mga tao. Tapos ang Napolcom naman, napakasasa na lang talaga mga tao ni BBM. 5.8 million naman. Anong 5.8 million naman nila sa Napolcom? Ito naman mga allowances, unauthorized. So, ipapakita ko isa-isa dito para makita ninyo. Tapos, ito naman, tinira din ng DepEd ang 4.3 billion na documentary issue sa Department of Education. So, 4.3 billion ang halaga nito. Nasa probinsya ng Negros Oriental, Dumaguete, ang pinakamalaking hindi na bigyan ng resibo. 1.8 billion. Tapos, sa 23 audit na nasa cover pa ito, na si Sara ang Secretary ng Education. So, anyway, kahit si Sara may kasalanan dyan, dapat na nag-commit yan, ay kasalanan ni Bongbong Marcos yan. So, ang Office of Solicitor General na si Minardo Guevara na in-appoint ni BBM ay may meron din na mga hindi ma-explain kung saan napunta ang 488 million na pera sa pang-upa, sa pang-renovate sa kanilang opisina. So, sulat na lang. Yan, isa-isahin ko sa binabanggit ko. Ito, iangat ko ngayon yung sa budget ng Civil Aviation Authority. Itong in charge ng lahat ng airport sa buong Pilipinas. Tingnan mo. Ang problema nila, 192 million, namigay sila ng bonus.
bawal palang pamigay, achievement bonus kung tawag nila. Ay, nako, nag-umimbento naman kayo na kung ano-ano para mabigyan kayo ng pera. Yan ang mga tao ni BBM, puro kurakot. O, isa pa, tingnan naman natin, ito naman sa NIA, angat ko naman sa National Irrigation Administration. Never once in history, sa history natin, na nagkasabay-sabay na maraming mga pundo na kini-question ng COA. O, ito. Sa COA naman, ano ba na 2.492 billion sa NIA? Anong problema to? Basahin ko. The COA has admonished the National Irrigation Administration for awarding 269 infrastructure contracts worth 2.492 billion even if they were not compliant with the provisions of the Government Procurement Reform Act. The COA said in its report for 2022 that NIA had been called out before over similar lapses in complying with Republic Act 9184 or the procurement law. Oh, yan. Yan ang problema natin. Ganon ang mga tao ni BBM. So paano na naman yung gagawin ngayon? Sigurado ako na yung mga ibang gastusin ay binubulsa na lang na walang kaakibat na resibo. O ito naman, tingnan natin itong isang ito. Ito. So, tingnan ko, pakita ko yung binanggit ko kanina yung mga jeepney, no? Tika muna, ano bang unahin ko? So, ito lang muna, mga jeepney. Oh, yan, di ba mag-modernize kayo ng jeep? O tapos hindi nyo na ibibigay ang mga pangako ninyo na mga pangkrudo. Ayan, 1.8 billion. Paano na may mangyari nito ngayon? So, yung 1.8 billion ay kasama yan sa kabuuan na 6.5 billion na pinalabas ng pamahalaan para sana sa mga ayuda, panay-ayuda na naman para sa jeepney at mga iba pang sasakyan na pang-publiko. So, mga taxis, motor taxis, tricycles, kasama delivery riders, franchise holders, at saka ibang ibang apektado sa pagdating sa transportation sector. So, hindi rin na ibigay. Anak ng chats to. Tapos sa COA, sa Napolcom, may 5.8 million din, no? Kailangan mapakita ko lang resibo, i-upload ko lang. Para sabihin niyo, baka sabihin niyo, sisinungaling lang ako, nag-invento ng kwento. So, ito yan. Ito yung Napolcom, ha? Yan ang Napolcom. Sa Napolcom. Asa may Napolcom? Ito ang Napolcom. So, nakita niyo Napolcom. Okay, tatanggalin ko na ngayon Napolcom. Ay, nako. So, ito naman, sana to sa PCG, Philippine Coast Guard. Nako, ang daming kontraktor ng Philippine Coast Guard na siguro mga bata-bata nila ni Romualdez to, tapos hindi man lang makakomply. Ayan. Sigurado kasi mga kontraktor dyan, mga tao din nila yan eh. O, ayan. Na-plug ng Commission on Audit. Ay, nako. Ito na lang ang kwan ngayon, yung administrasyon ngayon. Panay gastos dito, gastos doon, wala namang katibayan na kung paano ginastos. So, ladies and gentlemen, nakakaawa ang Pilipinas. Nakakaawa po ang Pilipinas. Kung nakakaawa ang Pilipinas, anong gagawin natin? Dapat tayo na mga nakakaintindi, ako naman, na obligasyon ko, ipapaalam ko sa inyo na ito po nangyari. So ngayon, ano naman gagawin natin? Kailangan i-share natin ito para malalaman ng mga tao at pagdating sa botohan ay huwag nyo nang iboto lahat ng kandidato ni BBM, lahat ng kandidato ng isa pang korap, no, si Duterte. Huwag nyo nang iboto yan. Subukan naman natin yung mga bagong kandidato para sigurado totoong pagbabago. Ngayon, kung ako'y matutuloy at papayagan ako ng Supreme Court at makahabol pang pangalan ko, ay maganda, iboto nyo ako. At titingnan ko lang kung hindi talaga ako makahabol,
possible, bubuo rin ako ng rekomendado ng mga butante na line-up para sinyo na maaari ninyong iboboto. Okay? So hanggang dyan lang muna tayo sa ngayon. At marami pa kong isisiwalat mamaya. So Saldi Duca, ano na balita sa kandidacy mo? Inantay ko na lang po sa Supreme Court. Polo Carpio, 50 pesos. Salamat po sa iyong pagpadala ng tinatawag na YouTube sticker. So Pastora Raelia, tapos Ernie Tanyesa, hindi sila takot sa kuwa. Kahit hindi comply, pero MOA. Ay, teka mga MOA pala to. Mame, tatakal ko lang later on. Music lover, dapat palitan ang mga trapo at kurap na politiko. Romulo Solis, oo naman. Idol, ibubuto kita. Salamat po. Miss Daisy, kurakot ang leader. Kaya lahat sila tapos kurakot din. Ganun nga nangyayari. So Ricky Albay, maayong hapon Sir Toto. Patamyaw man kami diri sa Compostela Valley, sa Chinay, Budot, Analisa Balong, taga Panay, Kapis, kami, madamo ka, salamat gid sa inyo, no? Maayong hapon sa mga Ilonggo dira sa Compostela, lalo na sa Trento, damo Ilonggo na, sa Agusan, sa Surigao. Okay? Sa mga Iloilo na mga Ilonggo, maayong hapon, sa Panay, sa buong Panay, sa Kapis, Aklan, Antique, sa mga Karayam, mayad nga hapon. Tapos sa Gimaras, maayong hapon dira. Tapos kay Rebecca Alejo, mga adik, buhay-buhay, malaking budget, pinaghatian. Kaya nga pinaghatian na. So ngayon, sino ngayon ang salot sa bayan? Mga politiko na hindi adik o yung mga adik na mga pinatay? Yan, kumpara lang natin. Mas maganda pa yung adik, hindi magnanakaw sa pera ng gobyerno. Pero yung ang adik ng presidente, ibang usapin yun. Si James Cabigas, tama po, ilabas ang resibo. Ilabas nyo na ang resibo. Ilabas mo na ang resibo. Music lover, ang akap naging yakap, hindi nila binitawan. Music lover, good PM, Sir Toto at mga katoto, Rinto, Carlo, paano yan, intelligence operations na nagbabayad sa mga civilians na nagpaparenta ng kanilang apartment. Kasama na lahat yan, wala tayong yan, exempted lahat. Kailangan basura lahat, mapa Duterte man, mapa BBM man, mapa Romualdez man, mapa Gloria man, lahat sila. Kaya I'm calling on, ang kinikilala ko na lang at nakikita ko na mataas ang respeto ko, yung mga kakampings, tayo na lang po ang pag-asa ng bayan. Kaya kailangan umaklas na kayo, sumigaw na kayo para ipaglaban ang tamang gobyerno. Angel Alegre, good afternoon po. Dr. Thanks for keeping us posted with the current events. Thank you. John Kabinbin, Kabunyog. Good afternoon, Senator Kabunyog. Kausing ayuda ng mga politiko ay salot sa mga Pilipinos. Tama po kayo. So, job base, tapos si Bernardo Araujo. Huwag iboto yan si Martin o si Martin Tambaluslos, Tambaclaus. So, kasama niya si Sara Claus. Eric de la Cruz, gusto ni Grace po at Chis Escudero na bumawi sa natalo ng eleksyon. Ay, itong traidor talaga sa bayan to si Grace po. Kung gising lang siguro, kung buhay pang Fernando po, baka sinampal ka na ng Fernando po Jr. Ito pa si Chis Escudero. Hoy, heart evangelista, lecturean mo yan si Chis Escudero. Walang ginagawa ko, magnakaw lang na magnakaw. Oh. Tapos bakit ikaw pa mag-post ng kunwari, pagalitan ninyo ang PhilHealth para magkaroon kayo ng ng dahilan na ilagay ang akap. Soothing and meditation. Katoto, kailan ba nag-issue ng resibo ang isang adik? O nga naman, soothing and meditation, mabuhay si adik, masaya. Marami na namang ayuda, masaya si adik. So, Rogelio Tapado, watching from Los Angeles. Japi Arante Peñalos, watching from Kayot, Cebu. Maayong hapon diha sa Cebu, sa Sugbo, o sa tanang mga lugar, o asa gasulti sila o Cebuano, sa Northern Mindanao. Sa halos lahat yan, puro Cebuano speaking. Sa Misamis Occidental, Misamis Oriental, sa Northern Zamboanga. Tapos sa mga taga-Zamboanga naman, mga Chabacano, huwag nyo nang ibuto si Dalepi na yan. Corrupt numero 1 yan. So, Buenas tardes. Sa Buangueños, isang Buangueñas.
Tapos Cesario Angco, good afternoon. Tapos sino pa, Bernardo Minjula Ignalagim, good afternoon, Kabunyog. Tapos Renquit, good afternoon, Katoto. Nelson Lirio, talagang sinagad ng kawalanghiyaan ng mga opisyalis sa bansa. Kailan kaya kayo? Oo din, kahit buhay pa tulad nung isang presidente. Ay, magandang hapon pala kahit sa tatay ni Lorelyn Lirio Piñaranda na aking kasama sa journal. Tapos, ang akin lang dito ngayon, siguro, i-share ko na rin sa inyo, Jojo Distro, magandang hapon, Bernardo Mindiola Ignalagim, good afternoon. Meron akong i-share sa inyo yung na-discover ko. Si Kwan pala ito nakadiscover. Si Attorney Randolph Rani Libayan at saka si Attorney Castro na nakita rin namin, pareho rin kami, na-discover ko rin, nakita ko sa website sa Facebook page ng Optic Media, Optic Politics. Tapos si I Am Sherwin yung nag-post at ang nilagay po dito ay si Erwin Tulfo na namiki pala ng ano niya, namiki ng kanyang citizenship. So ito, ikuha natin. So Erwin Tulfo. Ito yung pang-ano ko sa inyo. Erwin Tulfo. Kinansila ng US government ang kanyang pasaporte na gamit ang pangalan na siya kuno, si Erich Sylvester Tulfo. Daig pa niya si Alice ko. Siya pala ay nuknukan na sinungaling at manluloko. Number 1 pa sa survey, basahin nyo atong sulat ng US Embassy para sa kanya. Okay, so nakita niyo si Erwin Tulfo po talaga ay sinungaling, tinanggalan, nirevoke ang kanyang pasaporte, nirevoke ng US government dahil ang ginamit niyang pangalan ay Erich Sylvester Tulfo. Pero hindi siya totoong si Erich. Tingnan ninyong ito yung ipapakita ko yung dokumento. Okay? So ipapakita ko yung dokumento. Asa na ba 'yon? So ito. Dokumento para baka sabihin ni Erwin Tulfo, nagsinungaling ako. So, yan. Ay, Mr. Tulfo, the biggest, the worst liar I have ever seen. Grabing manluloko ito. So, ito, buksan ko Ayan. Nakita niyo na? So, nakita nyo na, palakihin natin. Yan ang So, basahin ko. The department, sabi ng Erich Sylvester Tulfo, number 52, Madison Loop, Montgomery Place, E. Rodriguez, Quezon City, Philippines. Diyan po nakatira si Erwin Tulfo. Sabi na, the Department of State has revoked U.S. passport number 566-701-788 issued to you in the name of Erich Sylvester Tulfo on August 6, 2021, along with other valid U.S. passports issued to you pursuant to 22 CFR Section 51, 62, Paragraph A, Paragraph 2, which provides that a U.S. passport may be revoked when it has been determined that the passport was obtained illegally, fraudulently, or erroneously. The regulation cited in this letter may be found at this website. This website pala, http://www.cdf.gov. So, department records show that you initially executed a U.S. passport application in 1991, in which you were issued U.S. passport number 700-090711 on May 24, 1991. Subsequently, on October 19, 2001,
you submitted a U.S. passport renewal application and were issued U.S. passport number 70706, 70206, 3233. Additionally, on August 5, 2011, you submitted a U.S. passport renewal application. As a result, you were issued U.S. passport number 483837310 on August 5, 2011. Most recently, you submitted a U.S. renewal passport application and presented your provisionally issued U.S. passport number 483837310 as your identity and U.S. citizenship. Consequently, a U.S. passport number 566-701-788 was issued in the name of Erich Sylvester Tulfo on August 6, 2021. An investigation revealed that Erich Sylvester Tulfo, born on December 30, birthday pala ngayon ni Erich Sylvester Tulfo born on December 30, 1965, in Hawaii is not your true identity. Evidence suggests that you are Erwin Teshiba Tulfo, born on August 10, 1963, in the Tacloban City, Leyte, Philippines. In fact, on June 27, 2022, you signed a voluntary statement that you were born in Philippines and you obtained your U.S. birth certificate by fraudulent means. Lastly, on September 14, 2022, you were issued a G2 visa, and on your U.S. visa application, you admitted that in fact, your birth date is Tacloban City, Leyte, Philippines. Therefore, because you make false statements of material fact on your passport application, U.S. passport number 566701788 is revoked pursuant to 22 CFR Section 5162, Paragraph A, Subparagraph 2, under 22 CFR Section 51.7 and 51.66, a U.S. passport remains the property of the United States government and must be surrendered upon demand. You are requested immediately return U.S. passport number 566701788 along with any other U.S. passport issued to you in that identity to the bearer of the letter. So, yan po ang nangyari. Ha? So, ibig sabihin, talagang ito si ano. Kinansila ng US government ang kanyang pasaporte na gamit ang pangalan na siya kuno, si Erich Sylvester Tulfo. Daig pa niya si Alice ko. Siya pala ay nuknukan na sinungaling at manluloko. Number 1 pa sa survey, basahin niyo atong sulat ng US Embassy para sa kanya. Sa Recto Avenue pala daw pinanganak, sabi ni Rene Manu. Sa Recto siya pinanganak kasi at Hawaii. Sabi sa Erwin sa Tacloban at Hawaii, kundi sa Recto Avenue, Manila dahil peke. Yun. All board in Recto. Ben Reklamador, kabirthday pa ni Rizal. Si Rizal, si Erich Sylvester Tulfo. Niloko pa ni Erwin Tulfo. Ricky Albay, fraudulent. Ginobra kung masinador na sobra pa sa iyat Ibrahon. Tama na, Ricky Albay. Hence kasi si Erwin Tulfo ng loko sa USA na siya daw yung isang American citizen at born in Hawaii. So pinakita ko na, Josephus Celestino Garfield. Kano kaniri Garfield. Kaibigan. So yan po ang ating balita sa ngayon. At nais ko lamang din batiin kayo lahat ng magandang hapon. At mamaya po magpupul naman tayo na magandang mga expose na naman. Okay, maraming salamat po sa lahat at ibasura natin ang AKAP at AX.